Okay, so good evening po sa lahat at dako na po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Book of Ephesians chapter 22 hanggang 24. So kung may mga Biblia po kasi sa bahay, sa cellphone man o pwede kayong magbukas. So sabi po dito that you put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lust and be renewed in the spirit of your mind and that you put on the new man which after God is created in the righteousness and true holiness. So tayo po'y manalangin, ang mga pangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa isa pong pagkakataon. Kami po ay magsama-sama na magdalanginan at makinig ng iyong salita. Nawa o Diyos, kayo po ay gabayan mo at awa mo na Espiritu magturo sa bawat isa po sa amin. Lahat po rito, Diyos, tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayong gabi ay aking ipapangaral po sa inyo ang pinamagatang putting off the old man and putting on the new man. So, dito po na sabi doon ay dapat maalis na ang lumang pagkatao at mailagay na ang bagong pagkatao. Lumang pagkatao at bagong pagkatao. So, pag sinabing lumang pagkatao, ito yung old nature natin, yung hindi pa tayo regenerated o hindi pa tayo born again, ay talagang nasusunod sa atin yung lumang pagkatao. Pero yung tayo na born again, dalawa na po yung umiiral. Yung tinatawag na spiritual man at saka yung natural, yung tinatawag pong natural man o yung tinatawag na makalaman. So yung dalawang yon ay naglalaban. Kaya pag-aaralan po natin kung paano ito overcome. Kaya ito pong sulat na ito, encourage po ng ating kapatid na apostol na Pablo sa mga mananampalataya sa Episo. No, so nagbibigay po siya ng tinatawag na maliwanag na instruksyon sa mga mananampalataya kung ano yung mga responsibilidad na dapat gawin para magkaroon ng tinatawag na spiritual transformation. So, sabi doon, old man, putting on the new man. So ito po ay command, no? So command din ng ating kapatid na Apostolo Pablo sa mga mananampalataya sa Episo. Kung mapansin natin, that you put off concerning the former conversation the old man. So makita natin na mayroon tinatawag na old man na binabanggit doon sa talatang binasa natin. Putting off the old man begins with surrendering worldly attachment that hinder our relationship with God. So, pag sinabing putting off the old man, ito'y nagsisimula ng pagpapasakop natin doon sa kalooban ng Diyos at ginigip up na po natin yung mga worldly attachment na nakakahadlang para tayo'y lumago spiritually. Yun. Tingnan po natin yung sinasabi po ng 1 John. Yun. Punta po tayo sa sulat ni John the Beloved sa 1 John chapter 2 verse 15. Tingnan po natin yung ating mga Bible, mga kapatid, no? Maganda ho. Bawat isa po sa atin magbuklat ng Biblia. Yun. Kasi para may participation tayo kahit nasa bahay po tayo, maganda nagbubuklat po tayo ng Biblia. 1 John chapter 2, verse 15, sabi doon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So makita po natin yung pamanhik po ng ating kapatid Juan na kung ililiwat natin sa pagkatagalog, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan,
ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, sapagkat ang lahat na nangasa sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. So ito yung nag-i-involve yung tinatawag na renouncing our dependence of material position. So, dapat hindi ho tayo naaalipin, hindi ho tayo napaprioritize yung tinatawag na mga material position. Kasi minsan naaagaw na minsan ng mga material yung paglilingkod natin sa Diyos na sa halip na makapokus tayo, nandun na po tayo sa mga material world, material things. Yung ano pa, yung tinatawag na making idols of relationship or achievement, o yung pagkakaroon ng relation. Minsan, nakakaagaw rin yan sa pag-ibig sa Diyos. Napapriority natin ang girlfriend, boyfriend, napapriority natin yung ating asawa, na dapat sila po ay secondary na lang. Ang first love po talaga natin, o yung priority natin, ay to seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun talaga yung priority natin. Kapag hindi natin po ginawa yon, yung first priority, babagsak at babagsak yung mga ginagawa po natin. Kala lang natin ay masaya tayo sa una, pero kapag tumagal yan, ay hindi na po ikabubuti natin. Yon, kasi nagsimula tayo sa mali, ano po ang dulo ng mali? Hindi mali din. Hindi walang mali na ang dulo ay tama. So, yung mali, itinatama at para maging tama talaga. Pero yung mali, hindi mo itatama, wala akong dulong mabuti yan. So, yung mga relationship, achievement, yun, marami. Nag-aral, yun, nakatapos ng pag-aaral, yun, nung nakatapos ng pag-aaral, nakalimutan na po ang paglilingkod sa Diyos. So, ano man ang marating natin sa buhay, lalo na po yung mga estudyante, hindi po dapat na ang priority natin ay yung narating natin. Kahit maging abogado ka, doktor, o ano ba mga degree ang natapos mo, still magkaroon po tayo ng humility, pagpapakumbaba na yung bagay na yan ibigay ng Diyos, hindi para makalimutan natin ang Diyos, hindi para ma-priority yung ating mga narating sa buhay, kundi yan ay dapat din magpasalamat tayo dahil kung wala ang Diyos na nagagabay sa atin, na nagbigay ng blessing para makatapos tayo, hindi natin matatapos yung mga degree niyan. Kasi majority na nagkiklaim na Kristiyano, nung makatapos ng pag-aaral at nagkaroon na sila ng mga degree, wala na po no? Naging malamig na ang paglilingkod sa Diyos, na wala na po yung focus at nakapokus sila doon sa kanilang trabaho o nakapokus na po sila sa kanilang ambisyon. So ano kayang ambisyon yun? Ambisyong yumaman, ambisyong kung ano-anong mga ambisyon. Hindi namang masamang mag-ambisyon kung hindi naiiwan ang Diyos, kung hindi naiiwan yung ministry, kundi yung ministry, palaging kasama natin dapat yan. Hindi natin naiiwan yung ministry natin sa Diyos. Ano bang ministry natin sa Diyos? Unang-una, yung tayo ay manalangin. Yun ang ministry pa una natin Sabi ng Bible, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pangalawa, ang ministry natin sa Diyos, pagbasa ng Biblia, Bible reading. Yun. Pag nakalimutan natin yung dalawang yan, malaki ang problema. Yun. Pangatlo, ano po yun? Fellowship. Lahat yan ay ikalalago po natin. Kaya nga diba, sabi doon, sa Joshua, kahit ang bayang Israel, nung sila po ay binigyan ng mandato ng Diyos sa pamagitan ni Joshua, ay napaka-importante yung pagbabasa ng Biblia. Tingnan po natin yung Joshua chapter 1 verse 8, mga kapatid. Sabi doon sa Joshua chapter 1 verse 8, basahin nga po natin sa English, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa Tagalog, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin
ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawahin ay iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yun, yung mga talagang sumusunod sa Diyos, mabuti daw yung kawakasan. Pero kabaliktaran po ito, pag hindi ka sumunod, masamang kawakasan ang darating po sa mga nagkiklaim na Kristiyano. So ano po, sabi doon? Yung tinatawag na they become problematic when they take precedent over God. Ayun. So kapag hindi na natin na priority ang Diyos, magkakaroon tayo ng matinding problema. Yun, alam mo natin na sa history, sa kasaysayan from Adam, yun, nung hindi na sumusunod sila sa Diyos at sila po ay gumawa ng sariling desisyon nang hindi naman inuutos ng Diyos at lumabag sila sa kalooban ng Diyos, nagkaroon ng matinding problema ang buhay nila. Anong problema? Yun, so, ayun, in-specify po yun sa Genesis chapter 3. Basahin nga po natin mga kapatid. Kapag hindi na tayo sumunod sa Diyos, sa prinsipyo ng Diyos, nagkakaroon ng matinding problema. Kaya tinan po natin, Genesis chapter 3. Tinan muna natin yung utos ng Diyos sa Genesis chapter 2 verse 17. Sabi doon, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ito so yung utos ng Panginoon, napakaliwanag. Pero dumating po yung panahon na itong mag-asawang ito ay nagkaroon ng problema. Ano po yung problema? Sabi doon, dumating yung temptation. So yung temptation talaga, hindi ho natatapos yan. Panahon pa lang ni Adan, may temptation na. At hanggang sa kapanahunan natin, parami ng parami ang temptation. So ano yung nangyari sa chapter 3? Sabi daw, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto woman, yeah, had God said, you shall not eat of the tree of the garden? So kausap ng ahas yung babae. So ini-interview. Yun, alam mo yun, no? Alam na kalaban ng Diyos, nagpa-interview pa. Kaya ito po ay larawan ng unbeliever sa ka-believer. Si Eva, believer. Yung kausap niya, hindi believer ng Diyos yun Opposition. Pero kausap niya at nakikinig pa siya. Anong sabi doon? And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the tree of the garden. Yon. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. So, pero na namang nagdagdag na naman ito si Eva. Hindi naman sinabing hindi pwedeng hawakan. Sabi ng Panginoon, huwag hindi nyo pwedeng kainin. So, sa kakausap niya doon sa ahas, na hindi naman sumusunod sa Diyos at hindi talaga sa Diyos, nadadagdagan yung sinasalita niya na hindi naman sinabi ng Diyos. So, sabi doon sa ahas, yon, nagkaroon na tuloy ng yung ahas. Sabi doon, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. So mapansin po natin na sabi ng Diyos, mamamatay sila. Mamamatay sila kung kakain, pero sabi ng ahas, hindi raw sila mamamatay. Yon, dalawang klase ng narinig ni Eva doon sa Garden of Eden. So kung ano po sunod? And the woman saw that the tree was a good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. So mapansin natin na nagkaroon na ng si Eva, no? Yung lust of the eye. Nakita niya. At nung nakita niya, nagkaroon na siya ng tinatawag na lust of the flesh. At kung mapapansin natin, nung sabi ni Satanas na kapag kakain ka nito, magiging kagaya ka ng Diyos. So, nandun na nagkaroon na sila ng tinatawag na pride. And the eyes of them, so mapapansin natin, and the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they showed fig leaves together, and made themselves aprons.
And they heard the voice of the Lord God walking in the garden of the cool of the day, and Adam his wife hid himself from the presence of the Lord God's among the trees of the garden. So, kita mo, no, sa paggawa ng kasalanan nito mag-asawa, nagtago na sila sa Diyos. Yun. Nahiya na po sila at talaga nakakahiya ang ginawa nila. Dahil pinagbawalan sila ng Diyos na huwag kainin, pero nakinig sila. Hindi sa Diyos, nakinig sila sa kalaban ng Diyos kaysa taras o doon sa ahas. Kaya nagtanong ang Lord dito, and the Lord God called Adam and said unto him, where art thou? O sabi nung ibang reliyon, ang Diyos hindi niya alam. Yun, kasi kung alam niya, hindi niya magtatanong. Hindi naman porke nagtanong, hindi alam. Ako nga nagtatanong, pero alam ko minsan tatlo ang purpose ng pagtatanong. Una, nagtatanong ka para dahil hindi mo alam. Pangalawa, nagtatanong ka para subukin yung kausap mo. O sinusubok lang ng Diyos. Pangatlong nagtatanong, minsan yung isang tao para inisin ka lang. Yun, iniinis ka lang. Kung talagang alam mo yung sinasabi mo. So, nagtatanong ang Diyos dito kung talagang itong dalawang asawa ay magtatapat. Yun. Kaya sabi doon, and he said, he said, I heard thy voice in the garden, I was afraid because I was naked, and I hid myself. And he said, who told thee that thou was naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee, that thou shouldest not eat? Yo, nagtanong na po ang ating Diyos. So, hindi porke nagtanong ay talagang hindi alam. So, alam ng Diyos na kumain sila. Kaya sabi doon, and the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did it. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. Sa Genesis 3:14, and the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon the belly shall thou go, and shall thou eat of the days of life. So mapansin mo natin, yung ginawa ng mag-asawa, nagresulta ito ng matinding consequence nila. Yun, mapansin po natin, no? Sabi doon ng Panginoon sa lalaki, ang iyong kakainin ay yung pagpapawisan. Sa babae naman, anong consequence? Maghihirap yung kanyang panganganak. Yun. So may consequence at hindi lang pa maghihirap sila, pinalayas po sila ng Diyos. Mapansin natin sa verse 22, no? Sabi doon, and the Lord God said, behold, the man is became as one of us to know good and evil. And now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So, he dropped out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Kaya mo, no? Hindi lang sila na talagang yung kanilang pagkabuhayan o personal na buhay ang naapektuhan. Yun, nawala po pa sila sa tinatawag na Garden of Eden, na doon yung tinatawag na enjoyment ng buhay nila. Nawala na po sila doon, pinalaya sila ng Diyos. So kaya nga yung sinasabing kapag gumawa ng kasalanan, they become problematic when they take precedence over God. Yun. Kung makita natin yung sinabi ng ating Panginoon, Matthew 10:37, sabi doon, he that loveth father or brother more than me is not worthy to be. Yung kahit mga magulang, anak, kapatid o asawa, pag minahal mo yan ang higit sa Diyos, magkakaroon talaga ng problema. Ano sabi noon? Is not worthy of me. Hindi karapat-dapat sa akin, sabi ng Panginoon.
So the call to put of external thing is a call to realign. Yun. Tandaan po natin, pag sinabing to put of external thing, ang ibig sabihin yan, kailangan realign po natin yung priority natin. So dapat, ano ba yung number one priority natin? Nakalagay po yan sa Colossians chapter 3 verse 2. Ito yung exhortation ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Colosas. Ano pong sabi niya? Set your affection on things above, not on things on the earth. Yun. Ano po sa Tagalog? Ilagak daw natin yung ating puso sa mga bagay sa taas, hindi sa mga bagay sa lupa. Yun yung first priority natin, mga kapatid. Kasi kapag nagkaroon na tayo ng asawa, anak, ambition, natapos at marami ng pera, na maraming material things, yung first priority nawawala na po. At ito yung exhortation, reminders ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Colosas. Kaya nga sabi doon, yung tinatawag na attitudes and emotion that defile our hearts and disrupt our fellowship with God. Yon. Diniscuss ni Apostle Paul ano yung mga nakaka-distract na mga bagay na maghihila ito sa atin para tayo ay mawala sa paglilingkod. Maapektuhan yung paglilingkod natin. Kung titingnan natin ang Colossians chapter 3 verse 8, ano po yung sabi ni Apostol Pablo? But now, you also put all this. Yon. Lahat daw ay aalisin. Put off all this. Ano yung aalisin? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Yon. Number 1 po na pinapatanggal yung anger and wrath. Yung galit at puot. Ano ba yung anger and wrath? Anger and wrath, these emotions when uncontrolled. Yun, uncontrolled daw yan lead to destructive behavior and hinder our witness for Christ. Ito po yung nakakahadlang para tayo po ay magpatutuo sa Panginoong Jesucristo. Kaya, hindi naman sinabing magalit, pero yung puot, yun, yung talagang tuloy-tuloy na galit at puot na 24 hours, more than 24 hours na. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung titinan po natin, ang Biblia dito po sa Ephesians 4:26, ang advice din po ni Apostol Pablo. Walang sinabi doon, huwag kang magalit. Pero, ang sabi po dito ng ating kapatid na apostol na Pablo, tinan po natin mga kapatid, chapter 4, verse 26, sabi doon, be you angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Yun. Unang binanggit doon sa unang sentence be you angry. Inuutusan tangang magalit And sin not. Huwag ka makasala. Kasunod nun, let not the sun go down. Huwag daw hayaan na ang araw ay lumubog sa iyong puot. Yun, ginamit na yung puot Kasi kung matagal na yan, mula umaga hanggang lumubog ang araw, galit ka pa rin, hindi na, pangkaraniwan. Puot na yon na nandun na po sa puso, na nakahimpil. Kaya ang sabi doon, anger and wrath, these emotions when uncontrolled. So, kapag hindi na-control natin yung galit, yung puot, lead to destructive behavior and hinder our witness for Christ. So, unti-unti ka nang kakainin ng iyong galit, puot, at mag-iisip ka na ng mga tinatawag na destructive, yung ikasisira ng kapatid mo. Yun. Kaya nga sabi doon ni James chapter 1 verse 20, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So matindi pala yun mga kapatid. Kapag yung puot ng tao ay hindi na yun mga gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kasi ang gagawin na lang yan ay distraction, yung ikasisira.
Bakit to? Bitterness and malice. Kung mayroong tinatawag na bitterness, o yung talagang sinasabi sa Hebrew, chapter 12 verse 15. So, tinangan natin, Hebrew, chapter 12 verse 15. Ano yung sabi ni ating kapatid na apostol na Pablo? Sabi po niya dito, mga kapatid, sa Hebrew, chapter 12 verse 15. So, sundan po na lang ako, mga kapatid, kung may mga Biblia po kayo sa bahay. Sabi doon sa 12:15, looking diligently, lest any man feel of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Sa Tagalog, napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagagin. Yun, bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y nahawa ang marami. Yun, nakakahawa pala mga kapatid, yung tinatawag na bitterness. Yun, kaya nga importante na agad ipag-pray, agad mawala yung tinatawag na galit, puot. Ano yun pa? It grows from unforgiveness and leads to malice and intent to harm others. Ayun, lumalaki ito. Yun, yung galit, puot, lumalaki at sa hindi pagpapatawad at nagre-resulta ito ng malisya. Yun, malisya, an intent to harm others. At ito ay nagre-resulta ito para saktan yung iba. So, ano pa? Yung tinatawag na sabi doon, the blasphemy and filthy communications. Yun. Our words reflect our hearts. Yung ating sinasalita, nagre-reflect yan sa ating puso. Anong klaseng puso ba tayo? Tayo ba yung binabanggit sa Matthew 13? Na puso sa daanan, puso binhing na laglag sa batuhan, binhing na laglag sa tinikan, o tayo yung binhing na laglag sa matabang lupa? Yun, tayo ba yung matabang lupa? Yun, kasi yung binhi, yung Word of God. So, dito ay pinapakita, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Unholy spirit rebels a heart that needs transformation. Kaya nga yung ating sinasalita, dapat kahit masakit, basta totoo ayon sa salita ng Panginoon. Kasi yung salita natin, imbento lang natin, wala naman tayong biblical proof, no? Na minsan, nawawala na po tayo sa alituntunin ng Diyos at ang pinapairal natin, yung emosyon natin. So, sabi doon, unholy spirit rebels a heart that needs transformation. Sabi, dapat yung puso natin, ipag-pray natin na nawa, Lord, alisin mo sa akin yung puot, hinanakit, yung mga ganitong nararamdaman ko, dahil hindi makakatulong sa ating paglago spiritual. This internal sin, internal po kasi yon, yung kasalanan, must be confessed and forsaken as we yield to the Holy Spirit, enable us to uproot sinful attitudes and replace them with godly virtues. Dapat hindi yung galit po, tinanakit, yung mga bitterness at malice ang umiral po sa atin, kundi yung tinatawag pong godly virtues. Yon. Putting on human is the second half of this divine transformation. Kung titinan po natin yung Colossians chapter 3 verse 10, ano po yung sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid? Have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. So ito yung maganda na dapat gawin natin, yung new man. Yung tinatawag na divine transformation. Na sabi ni Apostol Pablo, put on the new man. So doon tayo sa new man, huwag tayo sa old man kasi hindi kalulugdan ng Diyos tayo. Kapag nandun po tayo sa old nature,
pag sinunod natin yung old nature natin, yung lust of the flesh. The new man is not an improved version of the old man. Yun, it is completely new creation, made possible through the regenerating work of the Holy Spirit. Yung new man, resulta ito ng pagiging born again natin. Yung tinatawag na vital phase of salvation. Na kung wala yon, hindi talaga tayo magkakaroon ng transformation o tinatawag na conversion. Dahil ang nakukonvert lang ay yung mga regenerated o yung mga born again na bago dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung makikita natin dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. The new man is renewed in Christ through the Word of God and the indwelling Holy Spirit. So dalawa yung instrumento para magkaroon tayong tinatawag renewed in Christ sa pamamagitan ng Word of God and the dwelling of the Holy Spirit. Kung titignan natin, Romans 12:2, ano yung utos? Command po ito, no? Romans 12:2. Anong sabi doon? And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yun, yung tinatawag renewal involves, ano yung involved doon sa renewal? A daily commitment to align our thoughts. Yun, ano po yung i-align natin? Yung our thoughts, attitudes, and actions with Scripture. So, involved pa rin yung banal na kasulatan, yung salita ng Diyos, para yung ating mga kaisipan, yung attitude natin, yung pag-uugali, at yung gawa natin, yung action, ay ma-renew. Yun, renewal. So, hindi mo marirenew kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Siyempre, yung involvement din ng Banal na Espiritu, siyang tinatawag na nagkukonvict sa atin kung mali na yung ginagawa natin. Kaya kung makita natin yung Ephesians 4:30, ano po yung sabi doon sa sulat po ng ating kapatid na apostol na Pablo, na every time na tayo nagkakamali, nakakasala, anong sabi ni Apostol Pablo? And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. So, kapag tayo nakakasala po pala, mga kapatid, ang Banal na Espiritu po ay nalulungkot, nagigrieve po siya. Ikaw na may sayang-saya sa ginagawa na mali, ang Banal na Espiritu ay nalulungkot every time na nakakagawa tayo ng mali. Hindi ko siya natutuwa, nagigrieve, sabi doon, ng ating kapatid na apostol na Pablo. Kaya, ano po yung sabi doon? So, this renewal involves daily commitment to align our thoughts, attitude, and action with the Scripture. The Holy Spirit plays a vital role in the process. Kung makita natin yung role ng Banal na Espiritu sa ating pagbabago. Sabi doon, John chapter 14, verse 26, sabi doon, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So ito yung sinatawag na the Spirit empower us to live in righteousness and true holiness. Dapat ang isang Kristiyano mamuhay ayon sa katuwiran at ayon sa totoong kabanalan. Hindi lang mukhang banal. Totoong kabanalan, mga kapatid. Yun ang tinatawag na true renewed. So the new man is characterized by righteousness and holiness, reflecting the image of Christ. Kung titignan natin, babalikan natin yung Colossians, sabi doon, Colossians 3:12 hanggang 14. Anong sabi po ni Apostol Pablo? Put on therefore as the elect of God, holy, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind. Yun pagpapagumaba ng isip. Yung isip po natin, hindi naman dapat maging isip na maging mayabang kahit mga nag-aral, mga
nakatapos ng pag-aaral, kahit ano man ang marating natin mga kapatid, hindi dapat tayong mataas, magmalaki. Yun, dahil ang isip po natin, Diyos ang nagbigay ng talino sa atin. So, huwag po tayong magmamataas. Meekness, maamo, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. Yun, di ba napakaganda po na ugali ng isang Kristiyano? Basahin nga po natin ito sa Tagalog mga kapatid para lalo nating maiintindihan yung sinasabi ng ating kapatid na apostol na Pablo dito po sa Colossians 3:12. Tagalog na lang po, no? Nabasa natin yung English. Mga bis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin. Pusong mahabagin ang taglay dapat ng isang Kristiyano, ng kagandahang loob, yun, ng kababaan, ng kaamuan ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Yun, ito po yung dapat approach ng bawat Kristiyano. Ito po yung dapat inuugali natin lahat, mga kapatid. Yun, kapag ito yung ugali natin, mapapanatag po tayo. Tayo mismo. Kasi mahirap po, Kristiyano tayo, hindi po tayo panatag at parang wala tayong kapayapaan sa buhay. Kapag mayroon pa tayo nito, ano po yun? Sabi ni Apostol Pablo sa 12, magbis kayo ng mga hinirang ng Diyos na pusong mahabagin. Yun. Dapat una yun, kaya tinuna ng Panginoon, mahabagin eh. Kapag wala na tayong habag, wala na tayong pakialam sa kapwa. Yun, bahala ka na sa buhay mo. Basta ako, nandyan ako kay Pastor Romel, dyan ako nag-charge. Ang daming mga anak ng Diyos na dapat nating yayain para maglingkod sa Panginoon. Na gamitin po natin yung technology, yung Facebook, yung Messenger, di ba? Ang dami mong kaibigan, baka naghihintay lang yan na magsalita ka o mag-message sa'yo, friends. Pwede ka bang maibat sa Sunday, mag-join ka sa Google Meet. Yon. Di ba? Sa Sunday, mag-send ka ng link sa kaibigan mo, 10. Malay mo, doon sa 10, may isang anak ng Diyos. Nagawa ba natin yun, kapatid? Na every Sunday na nagsisend tayo ng link? Paano malalamang gusto kung hindi tayo i-invite? So, gawin po natin yung kapatid. Tanda na tayo ay nahahabag sa Kanya. Kasi ito, isang pusong mahabagin ng kagandahang loob na kababaan ng kaamuan ng pagpapahinuhod. So, importante po yun, mga kapatid, bilang tayo'y mga Kristiyano. Mercy and kindness reflecting God's compassion. We are called to show kindness and mercy to others even when undeserved. Kahit sila hindi sila deserve. Kahit sa tingin mo'y parang bayaan mo na sila. Bahala sila sa buhay mo. So dapat nandun pa rin yung kahabagan natin, yung kabutihan natin na iparamdam natin sa kanila na talagang mayroon tayong kahabagan na kung sila yung mga Kristiyano, ano man ang sitwasyon nila na nanlalamig o wala na sa paglilingkod, ipag-pray natin na tayo ang gamitin. Kasi minsan talagang marami yung mga kasama natin nanlalamig at yung iba nga wala na po. Eh malay mo, pag nag-message ka, gamitin ka ng Panginoon na ikaw yung maging channel para siya ay ma-renew o mapanumbalik sa paglilingkod. Ano pa? Yung humility and meekness. Yun. Kapakumbabaan at kaamuan. True humility comes from recognizing our dependence on God. So, kapag hindi natin ni-recognize ang Diyos sa kanyang sovereignty, kapag hindi natin recognize ang Diyos sa kanyang mga gawa na nilikha na kamangha-mangha at hindi natin kinilala at nagpasabit sa kanyang kalooban, nawawala po yung humility natin at meekness, yung kaamuan. At ang nagkakaroon na lang tayo ay kayabangan. Yon. Na talagang realidad, no? Yung marami natuto,
Yun, natuto ng doktrina about primitive Baptist, about election, sovereignty of God, tulip, 5 pesos of salvation, ay hindi na nagkaroon ng humility. Naging mayabang na. Yun. Ang totoong natuto sa kaalaman ng Panginoon ay mayroong tinatawag na humility and meekness. Yun, tandaan po natin yung mga tin. So, meekness is strength under control, emulating Christ's example. Kung titignan po natin ang example po niya ng ating Panginoon. Bakit to? Tingnan po natin. Dito sa Matthew chapter 11 verse 29. Tingnan po natin yung sinasabi ng Matthew 11:29. Ito yung panawagan ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple. Sabi po niya sa 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Ano sabi sa pagkatagalog? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, sabi ng Panginoon, at mapagpakababang puso. At masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yon. Kapag hindi po nagawa natin itong tinatawag pong maging maamo at magpakumbaba at mababang puso, wala ho tayong kapahingahan. Pag-angkin pa natin yung saban ng loob, hinanakit, yung mga nakabagay sa ating puso, yun, matutulog ka lang, di ka makatulog. Bakit ho? Binabagabag ka ng iyong mga ginawa. Hindi ka marunong magpatawad, di ka marunong mag-reconcile. At ang gusto mo ay palaging sirain ang kapwa mananampalataya. Yun. Dapat within 24 hours, kapag mayroon tayong kasamaan ng loob, huwag mo nang patagalin. At kapag ikaw ay may sama ng loob, ang payo ng Panginoon, tinan po natin, Matthew chapter 5. Yun, napakaliwanag po yung payo ng ating Panginoon. Matthew 5:23. Yun, ito talaga, maraming lumalabag po dito eh. Matthew 5:23. Anong sabi doon? Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest thy brother had ought against thee, leave there thy gift in before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Yun. Tignan mo, utos ng Panginoon, ang Panginoon mismo. Kahit di ka na muna mag-church, di ka muna pumunta sa bahay-sambahan. Kapag may kasamaan ka ng loob, may kagalit ka, mas importante sa Diyos na makipag-ayos ka doon sa kasamaan ng loob mo. Ay, nandun ka nga sa church, nakikiupo ka, nandun ka sa upuan at parang ngiti-ngiti ka, pero yung kalooban mo, yung puso mo, ay may sama ng loob. So, hindi ho kalulugdan ng Diyos yun, mga kapatid. At ang utos nga po ng mismo nating Panginoon, leave there thy gift before the altar and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Yun po yung pinaka-the best, mga kapatid. Talagang wag na natin pairalin yung pride. Kung alam natin nagkaroon ng hindi maganda, yun, reconcile. So, patience and forgiveness, patience enable us to endure trials without complaint. Forgiveness releases us from the burden of resentment and mirrors God's forgiveness of our sins. Ito mo, pabasa natin, Ephesians 4:20, 4:32. Ano po yung sabi ng ating kapatid na apostol na Pablo? Tinan po natin yung ating mga Biblia, mga kapatid. 4:32, sabi po dito, and be you kind one to another. Yun. Kuman pa rin po yun. And be you kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Yun. Napakatindi, no? At ang magandang loob kayo sa isa't isa. Sabi ng ating Panginoon ay Apostol Pablo, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ganun mo yun, no? Kaya nga tayo pinatawad ng Ama dahil kay Kristo eh. Tapos tayo, kapag mayroong
nagkakabali sa atin. Hindi po tayo nagpapatawad at punong-puno po tayo ng sama ng loob, hinanakit, tampo, at yan ang nagiging reason bakit yung para tayong hindi tayo makapokus sa paglilingkod kasi punong-puno po tayo ng sama ng loob, hinanakit. Yung ating puso ay hindi na malinis. Para maging malinis ay palitan na po natin ang tinatawag pong mga positibo po yan. So, love. Punta tayo sa love. Love is the crowning virtue of the man, the new man. Yung new man, ito talaga yung paborito, yung love, yung unconditional. It binds on other virtues together and reflects the character of Christ. Kapag mayroon talaga totoo tayong pag-ibig ng batid, nagre-reflect po sa atin yung Panginoon, yung character. Ano ba yung character ng Panginoon? He is compassionate and loving. Yun, masyado siyang bahagin at mapagmahal. Number 2, He is humble. Yun, He is righteous, innocent in sin. Ano pa? He is a servant and He is a teacher. Yun po si Christ. Yung unang katangian niya, compassionate, kaya nakita niya, sabi niya, ang daming nakita niya na maraming aanihin. Ngunit kakaunti yung mag-aani. Ang daming mga pwedeng pangaralan. Pero kakaunti yung mangangaral. Kaya sabi ng Panginoon, ipag-pray nyo na ang Diyos ay magpadala ng mga mag-aani sapagkat marami ang aanihin, ngunit kakaunti yung mag-aani, sabi ng ating Panginoon. So, one of the first step in putting off the old man and putting on the new is to examine your heart regularly in the light of God's words. Kaya kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, mga kapatid, ini-examine po natin yung sarili natin, tinatamaan po tayo. Kapag nagbabasa tayo, parang ako yun O tulad ngayon, di ba? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Parang pinatamaan ako ni pastor. Bakit? Hindi ko naman alam yung ginagawa nyo, di ba? So, ang salita ng Diyos, kapag tayo nakikinig, nagbabasa, ito po ay paraan para ma-examine natin yung ating sarili. Kasi nga po, ang salita ng Diyos, tingnan po natin, sa Psalms 139, verse 23 to 24. Ito yung tinatawag na reflection, asking the Holy Spirit to reveal areas in your life that are not aligned with His will. Tingnan po natin, sabi doon, search me, O God. Yun, ano sabi ni King David? And know my heart. Try me and know my thoughts and see if there be any wicked way in me and lead me in the way of everlasting. Yun yung prayer po ni King David. Basahin nga po natin sa pagkaliwat sa Tagalog, mga kapatid. Napakaganda po. No? At kaya inuuna natin yung English ay yun po yung official natin, yung King James Version. Sabi po niya sa 139, verse 23, sabi niya sa 23, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Yun, ito yung prayer ni King David na wala ho tayong pwedeng mag-examine na kapwa-tao. Ang nag-i-examine po sa atin, ang Diyos. Ang tao, nag-i-examine yan, batay sa nakikita, physical. Dako siguro, parang mukhang yun, judgmental. Pero ang Diyos, siya ang nagsasaliksik ng puso. Yun, siya yung talagang nakakita ng ating kilos at galaw. Hindi ka man makita ng tao. Ang Diyos po ang nakakita kung tama o mali ang ginagawa ng bawat isa po sa atin. Wala akong malilingid sa Kanya. Kaya, ano ang gagawin natin? So, sabi doon, ang next step is to confess it to God and forsake it. Confession is more than acknowledging wrongdoing. So, ina-acknowledge mong mali ka, pero di mo naman ikinukumpi sa Diyos. It is agreeing with God about the seriousness
of sin and committing to turn away from it. So, pag ikinumpis mo sa Diyos yung kasalanan mo, turn away talaga, tatalikuran mo na yung kasalanan mo. Hindi nung nag-confess ko, Lord, nagkasala po ako, pero bukas ulitin mo na naman. So, nag-confess ka pa. So, sabi ng 1 John 1:9, sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. So, forsaking sin requires repentance. So, kailangan magsisi. At ang repentance, turn away from sin, tatalikuran mo. At sino ang tatalikod? Yung mga born again, yung mga elected by God the Father before the foundation of the world, redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ, regenerated by the Holy Spirit. Practically, ito po ang kailangang mag-turn away o mag-repentance, deliberate change of direction. So, nagbabago ang direksyon na ng mga totoong nagsisisi. Dati ang direksyon mo puro worldly, puro carnal. Dati ang kasama mo puro unbeliever. Ngayon magbabago na, change direction na. Paano mag-change direction? So, tignan po natin, sabi doon, renewing your mind with the Word of God is an essential part of putting the new man. Yun. Sabi doon, ukulitin natin, be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind. So, daily Bible reading. Yun, Bible reading, daily, araw-araw. Ano pa? Study. Yun, pag-aaral. Kaya nga importante, nakikinig ng preaching. Sa pakikinig ng preaching, nandun natin natalakay ng preaching, yung mga topic. Kasi may mga topic po, tulad ngayon, ang topic po natin ay yung old man natin, saka new man, ay dinistinguish po ng ating pag-aaral. Ano pa? Meditation. Allow God's truth to saturate our hearts and minds, equipping us to resist the old ways and embrace the life of righteousness He called us to live. So paghabang nabubuhay tayo, ang sabi doon, huwag tayong makiayon sa mundong ito. Kasi pag nakiayon tayo, hindi mo mawawala na po tayo sa totoong paglilingkod. So, this requires a daily decision to submit to the Spirit's guidance, to listen to His prompting of a trust His power to help us live out the new life we have in Christ. So, practicing godliness is the outward, tanda po natin, expression of putting on the new man. So, nagpa-practice po tayo. Ano yung pinapractice natin? Yung godliness, yung pagiging makadiyos. Kasi doon sa langit, yun na ho talaga yung ating gagawin. So, nagpa-practice na tayo dito sa mundo. Kung ikaw ay alam mong tagalangit ka, papunta ka sa eternal na langit, na pagdating ng final phase of salvation, kasama po tayo doon sa kukunin ng Panginoon. Abay, i-practice na po natin. Ano yung pa-practice? Godliness, yung pagiging makadiyos. Tingnan po natin, yung 1 Timothy chapter 4, verse 7. Sabi doon, exercise thyself rather unto godliness. Yun. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? I-exercise daw natin yung tinatawag na godliness. Sa araw-araw, i-exercise natin. Ano yung exercise natin? Mag-pray, pagbasa ng Bible, makinig ng mga preaching, pag may mga fellowship, huwag natin kakaligtaan. Yun ang pagsasanay na may kabanalan. At kahit kung itutuloy natin, yung sabi dito ni Apostol na Pablo, 1 Timothy chapter 4, verse 8. Tingnan natin yung talata, mga kapatid. 1 Timothy chapter 4, verse 8. Yun, malapit na po tayo magtapos. Mga 3 verse pa po. So, sabi ni Apostol na Pablo kay Timoteo, dikit-dikit po ang Bible. 1 Timothy chapter 4, verse 8. Sabi po dito,
For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Sa Tagalog, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yung kabanalan, napaka-importante po yon. Hindi lang nung nagsisimba tayo tuwing Sunday, pupunta tayo, nakabihis na parang banal na banal, pero banal nga ba talaga tayo? May kabanalan ho ba tayo? Yun. Kasi 1 Timothy chapter 6, verse 7, ano po yung sabi ni Apostol Pablo? Sabi doon, but godliness with contentment is great gain. Datapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Malaking pakinabang ho pala yung kabanalan na may kasiyahan. Hindi lang banal, dapat may kasiyahan. Kasi marami yung parang banalang na malungkot. Walang, parang hindi, Kristiyano ka ba, sister o brother? Bakit ganun ang mood mo? Mood 1, mood 2, mood 3, mood 4, nasa ano ka na mood. Hindi mo na maintindihan kung anong mood. So dapat, ang mood natin, ano sabi doon? Dapat ang kabanalan na may kasiyahan. Masaya palagi. Kahit maraming problema, kahit maraming struggle, kahit parang iniwanan ka na ng lahat, parang nagsusulo ka na sa buhay, tandaan po natin, mayroong isang hindi nang iiwan. Ano po yon? Sabi ng Panginoon, Hebrew 13:5, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. So, ang tao mawawala sa iyo yan. Pag kinuha ni Lord yan, di wala na sa iyo. Pag naglipat ang bahayan, hindi na kayo magkasama. Minsan, mayroong diferensya kayo sa isa. Ganun naman talaga dito sa mundo Hindi naman talaga perfect ang relationship. Minsan, talagang may pagkakataon, ang saya ninyo, may pagkakataon, ang lungkot ninyo, may pagkakataon, sama-sama kayo, at may pagkakataon, hindi na kayo magkasama. Yun. Mayroon talagang nangyayaring ganun, mga kapatid. Kahit sa mag-asawa, sa magkapatid, sa magulang, iba-iba ho lang nangyayari kung bakit nangyayari yon. Ang importante, hindi tayo iniiwan ng Diyos na siyang talagang nagsabi noon. Ano po? Finally, staying connected to the body of Christ provides the encouragement and accountability needed to persevere in this journey. So, importante yung fellowship. Palagi nakakonect sa body of Christ. Ang body of Christ, ito yung church, yung iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi po ng Panginoon sa Hebrew 10:24 hanggang 25, ito ay paalala, reminders, yun, paalala, and let us consider one another to provoke unto love and to do good works, not forsaking the assembling of ourselves together. Yun, together. Hindi ho nagsusulo. Dapat together ho tayo. At kapag together po tayo, at tayo ay nagkakaisa, ano po yung sabi ng Psalmist? Maganda po yung sa Psalmist. Tignan po natin mga kapatid. Psalms 133. Yun, buksan kayo sa Biblia mga kapatid. At least nasa bahay lang po naman kayo. Hindi na kayo magbabiyahe, hindi na kayo uwi. Sabi doon, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Diba? Napakaganda po na tayo po ay nagsasasama na nagkakaisa. Kahit pag wala akong pagkakaisa, hindi ko maganda Mas danin nyo na pagkabuti pala no? At pagkaligaya, hindi lang mabuti, pagkaligaya pa sa mga magkakapatid na magsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. So, sa ano tayo nagkakaisa? To glorify God. Yun. Para mag-glory ang ating Panginoon. So, last verse, may we heed the word of Ephesians 5:8, for we were sometimes darkness, but now are you light in the Lord, that walk as children of light. So dati, nasa kadiliman po tayo, di ba? Pero ngayon, nasa liwanag na tayo, kaya ang utos, walk as children of light. Let us walk in the newness of life,
putting off the old man and putting on the new man to praise of His glory. So, yun lang po sa gabi ito, kapatid, at tawa, na-encourage po tayo na tayo po ay magpatuloy na palaging renew, palaging nandun po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, i-review na lang po itong preaching at i-upload ko po sa YouTube po ito para lagi nating na-update. Yun. At maganda po, daily po tayo makinig ng preaching. Kahit 30 minutes, one preaching a day. Aba, ang laki na hong impact po sa atin yun. Araw-araw ka makikinig ng preaching bukod sa Bible reading. Abay, hindi mo na mamalayan. Palago ng palago ka na spiritually. Kahit anumang atake sa iyo, hindi ka na maapektuhan kasi spiritually, alive ka, spiritually strength ka. Yun, so encourage lang po mga kapatid. So, yan lang po sa gabi ito at tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. So, salamat po Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po Lord sa mga salita mo na aming natutunan. Nawa po ito ay magbigay sa amin ng encouragement na nawa lumakad kami ayon sa iyong kalooban. Salamat po Lord at sa natira po naming oras, kayo po ang mangunat gobay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, magpaawit muna si Amiel bago tayo